Perwisyo ang inabot ng motorista at residente matapos bumagsak ang isang poste ng kuryente sa San Juan City. Bukod sa dalawang kotseng nataganan ng poste, nawalan din ang supply ng kuryente sa lugar. Narito ang report ni Von Aquino. Pasado 1:00 kahapon bumagsak ang poste ng kuryente sa dalawang kotse kasabay ng paglundo ng mga kableng nakakabit dito. Akala nila parang lumindol. Next thing they knew, pabagsak na to. Kung hindi tumama yung wire na yon, kung hindi ito sumabit, malamang patay lahat. Malamang patay kapatid ko. So, sobrang nakakagalit. Nakita ko yung wire na gumagalaw, tapos unti-unting bumabagsak, kaso hindi na kami maka-atras dahil traffic na kasi. Dahil sa dami naman nakakabit na kable at sa tagal ng panahon na natagtag ito ng mga dumadaang sasakyan, bumigay ang poste na 2 tonelada ang bigat. Gawa ho ng mga mabibigat na attachment. Attachment? Ano ang mga attachment? Ito ma'am, itong mga kable na to. Dahil dito, inabot naman ng madaling araw ang mga tauhan ng Meralco sa pagkukumpuni sa mga kable matapos mailagay ang bagong poste. Nasa 20 hanggang 30 bahay ang tinatayang nawala ng kuryente dahil sa insidente. Ongoing pa investigation kung bakit natumba to. Pero nakikita namin, marami kasi siyang naka-attach na telecom cables. So makita naman nyo, yung telecom cables napakadami. Yung line ng Meralco, yung linya ng Meralco, 4 na wires lang sa taas yan. Hindi ganong kabigat yun. Ito yung mas mabigat, yung telecom cables. Ang hardware na ito sa lugar, tumumal daw ang benta dahil sa isinara ang kalye. Inabutan naman namin nagpapahangin sa labas ng bahay ang isa sa mga residenteng apektado ng brownout. Mahirap matulog, mainit. Pasado 1:00 na madaling araw nang tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa lahat ng bahay at establishmento sa lugar. Ito ang unang balita sa San Juan City. Von Aquino reporting.